Hello mga vlogger, mga YouTuber. Alam nyo, ang saya-saya ko ngayon. At mayroon na akong 10 subscriber. Magparapol kaya tayo ng iPhone. No? 10 iPhone. Joke lang. Ibigay na lang natin. Alam nyo, dito sa 10 subscriber ko, meron pa dyang Amerikano. Siguro mga 3. So, kailangan ba natin ang lagyan to ng subtitle? Kailangan yung trabaho natin. Pero, alam nyo, hindi ito yung content ko eh. Gusto ko lang talaga magsalita sa inyo lahat. Sa atin. First time ko dito sa YouTube. Wala pa akong 1 buwan. So hanggang ngayon yung content ko, binubuo ko pa yan hanggang ngayon. Yung mga nauna kong video, mga ano ko lang yan. Yung para magkalaman yung channel ko kahit paano. Tsaka may mga bagay kasi akong gustong i-share maliban dun sa content ko. Kasi ang content nitong channel ko, mga crime, mga killer, mga mystery, mga ganon. Itong mga nauna kong content, yung mga gusto kong i-share. Yung katulad yung sa ng gadget, pagkuha ng gadget. Sa bawat araw na nandito ako sa YouTube, ini-explore ko para matutunan ko pa. Nakita ko na ang YouTube ay hindi ganun kasimple. Diba? Aminado tayo dyan, mahirap. Kagahapon lang eh. Nag-post ako ng video, then may nag-subscribe 2. Natuwa naman ako. Then yung iba sabi sub to sub. Then, ako naman kasi hindi naman ako yung nagsasara agad ng pinto. Yung isa lalaki na nagko-compose ng kanta niya. Tapos yung isa naman babae na nagti-TikTok. No, kanya-kanya ng content. Meron naman ng isa yung content niya. Magsasub siya, tapos mag-unscribe. Siguro yun ang content ng isa. Kahapon din yun na-experience ko. So may 3 subscriber ako dapat. Then yung 2, nag-stay, yung isa umalis. Ganun ba talaga? Yung bang natural? No, pero ko doon, natuwa ako kasi na-experience ko yung nararanasan ng maraming complaint sa mga groups natin. Yung mga sinasabing unfaithfully, unloyal. Diba? Pagkatapos nun, nag-explore na ako sa group kung ano yung mga nilalaman. Meron na parang hindi gumagawa ng video, sub to sub. Actually, meron ako nakitang ganun na-advise sa YouTube, paano makakuha ng subscriber ng walang video. Pwede ba yun? Diba? May nakita rin ako ng subscriber niya. Ang laki. Siguro 15k na yung subscriber niya kasi malaki na sa akin yun kasi nga ako 10 subscriber lang. So may 15k na. 15k yung subscriber niya nga lang, walang nanonood ng video niya. Diba? Yung view niya doon sa video niya, 40 view pala, 40. Samantalang subscriber niya, ang dami, 15k, walang nanonood ng video niya. Siguro, everyone is trying their best para makapag-monetize dito sa YouTube. Minsan nga, parang naawa ako dun sa ibang video. Kasi may napanood din ako na kasi mararamdaman mo naman, siguro sa hirap ng buhay, they are trying their luck dito sa YouTube. Diba? Meron naman para mag-enjoy. Pero parang dito sa atin sa Pilipinas para makapag-monetize. Tapos, yung ibang video, kasi may mga yung iba nakapag-monetize na, nagbibigay sila ng mga advice. Sabihin natin sa ating mga bago dito, na wag daw mag-sub to sub. Then, masama daw yun. Bawal talaga yun sa YouTube. Syempre, ba't mo naman pipigilan yung mga taong ganun? Kung gusto nilang ganun,
Diba? Eh kung yun lang ang naiisip nilang paraan para ma-hit yung target ng YouTube na 1,000 subscriber, then 4,000 watching hours. Eh kung isa yun sa mga strategy nila, no? Hindi ako naniniwala na ano eh. Mabuti pa yung ibang nagmo-monetize na na may marami na subscriber ngayon na nag-earn na sa YouTube na inamin nila nag-sub to sub sila. Yung iba naman, mga plastic, lalo na yung bisakol na may mga bisakol dyan na YouTuber na wag daw siya i-bash. Pero putang ina mo ka. Huwag kang ginawa mo din yan. Kaya nga, alam mong masama ang epekto eh. Pabayaan nyo na i-explore ng mga bagong YouTuber yung mga na-explore nyo noon. Kung mali man yan, wala naman masama kung subukan nila yan eh. Masama lang yung kamamatay. Wala naman siguro mamamatay na YouTuber dyan kung mag-sub to sub sila. Hindi ako nag-ask ng sub to sub sa group. Pero nagsasub ako doon sa mga magaganda ang video. 'Di ba? Lalo na doon sa mga mga magaganda. Tsaka mga gwapo. Dito naman sa sistema natin sa group, may mga nagko-comment ng sub to sub. Ang masasabi ko lang, guys, okay lang na hindi ko kayo inuobliga na mag-sub sa akin. Kung tingin nyo maganda yung video ko, may laman, may kwenta, isub nyo. Kung gusto nyo na masundan pa yung mga susunod. Ngayon, yung inyo naman, kasi ako naman mababaw lang ang kaligayahan ko eh. 'Di ba? Ang dami ko na ang sinab. Puro yata nagti-TikTok. Hindi. Titignan, marami na ako sinab. Kasi hindi naman ako yung nagko-close door. Binagbibigyan ko talaga ng panahon yung iba. So pag may nagsabi sub to sub, check ko yung video niya. Ini-explore ko nga yung mismong channel. Titignan ko yung mga video. Sabi ko ba ayos to ah. Hindi ako madamot sa sub. Nagsasub ako, pero yung notification bell, ibang usapan na yun. At ipapaalala ko po sa ating lahat ng mga bagong YouTuber na yung sub to sub, ang sabi ng YouTube, bawal daw yan. No? Kasi baka parang tayo eh. Para na tayong networking. Parang ganun ba yun? Konektado na. So, ano pa ba? Itong tungkol sa sa mga, kasi marami ako napapanood na yung mga sikat tulad nito ni Jason Makagago. Ako nakasab ako sa kanya eh, kasi idol ko to nung una. Ayun, hindi na ako masyado nanonood ng mga video niya. Noong una kasi umahanga ako sa kanya, dinidis niya yung mga yung mga taong yung mga epal, tsaka yung mga mayayabang, 'di ba? Lalo na sa flip top. 'Di ba? Siya yung nag-i-expose ng mga ginagawang mali, tsaka yung mga ginagawang ka-stupidohan ng mga ibang famous. 'Di ba? Si Makagago. Ngayon hindi na ako nanonood sa kanya. Kasi yung nangyari sa kanya sa Tulpo, 'di ba? Na ayun, tapang-tapang niya. Siling lang pala ang katapat niya. Biruin mo, pati yung walang kamuang-muang na sumasayo sa YouTube, gagawan mo ng content na hindi naman pala totoo. Wala naman palang iskandal. Diba? Parang ang pinaghugutan niya lang naman yung nag-model sila doon sa sa t-shirt na sa clothing line na walang kakwenta-kwenta rin eh. Diba? Ewan ko ba sa clothing line na yun eh. Paano pa naging artist yun? Sige nga, artist ba yung Kain Pep? Diba? Imagine nyo, artist daw yun, diba? Sabi pa nung may-ari nun, hinahadlangan daw yung kanyang pagka-artistic. Diba? Baka ka-stupidoon yun. Well, syempre, wala nang kinalaman dun siling, diba? Naipit dun sa away ni Makagago, pati nung may-ari ng clothing line.
no? Pero kagandahan naman nun, dahil natulpo nga, tong si Makagago, pati tong Siling, napunta sila doon. Parang, kasi binabash yan Siling doon dahil sa sa clothing line na yun Bakit niya ginrab Parang, in the end, parang nakalaya siya kasi nakapagpaliwanag siya doon na hindi niya magagawa sa sa social media platform. Nakapagpaliwanag siya, ganito ganyan, bakit niya ginrab yung na yun. Then humingi siya ng tawad sa mga niya, sa mga fans niya naging hater, 'di ba? Hindi lang si Ling ang nagkaroon ng fans turn into hater, pati si Makagago. Kasi doon sa ginawa niyang pagsisinungaling, 'di ba? Tapos ngayon, yung mga dinidis niya noon, bati-bati niya na ngayon, 'di ba? Dinis niya noon para magkaroon siya ng content. Ngayon, content pa rin kasi ayos na sila, bati-bati na. Kasi, diba? Tulad ni Tony Poller, dami subscriber niyan di ba? Nag-collab sila, di ba? Collab yun di ba? Di ba kung iisipin yung pagko-collab yun? Para kang si niyan, si Senior Paterno niyan. Pati si Ben Camino. Pasensya na nahihirapan akong magsalita. Kasi minsan, hindi ako sanay magsalita ng ng walang mura. Kasi pag nauutal-utal ako, parang pagka minsan magsasalita ako na hindi natutuloy, mura dapat yun sa totoong buhay. So iniiwasan natin dito sa YouTube. So balikan natin yun. Para kasi kinakaibigan niya na yung mga dinidis niya noon. No? Kasi Kabiteño po kasi ako. Sa Kabiteño ang kalaban, kaibigan. Sa aming mga Kabiteño yun. Hindi naman siya Kabiteño. Taga Laguna siya Hindi naman din yata ganun mga taga Laguna. Diba? Parang nangyayari showbiz na. Minsan kasi, akala mo pinapanood mo sa channel niya. Yung talagang, kasi nahatak ako nung wow, totoong away ito Akala mo boxing, yung pala wrestling scripted na to. Parang ganon. Diba? Minsan din kasi, bakit ko nabanggit si Makagago? Huwag na sana sa kanya na makarating to, no? Saka huwag na sana tayong patulan. Kasi diba, bakit ko nabanggit? Kasi minsan kasi may nag-sub to sub din sa kanya. Yung mga fans niya, sabi niya, idol, sub to sub. Ito binanggit niya sa channel niya to Parang sinabi niya doon, kung naalala ko na, bullshit daw, huwag daw magpa-sub to sub. No? Daw, na gumawa daw tayo ng magandang content kung gusto daw natin na makilala, 'di ba? So ang opinion ko naman diyan siyempre yung mga bago nangangapa. Sabi ko nga ulit, bayaan nyo yung mga tao doon sa sub to sub na yan. Ngayon, ulitin ko, bawal yan, sabi ng YouTube. 'Di ba? At hindi ko po yan ginagawa. Pero ako po, nagsasub talaga ako sa channel na may laman at may kwenta. So yun na nga, sabi niya, wag daw, bullshit daw yung sub to sub. Diba? Yun lang ang alam ng ng mga bago. Isa-isa mga strategy. Let them to learn their mistake. Diba? Diba? Paano? Lahat naman nagkakamali sa umpisa. Diba? Di ba isa nga nagpakita siya ng saging Di ba? Para mapansin Mas matindi yun sa sub to sub. Di ba? Imagine, hindi ka ba mapansin yun pag nagpakita ka ng saging? Di ba? Iniisip ko nga din yun Magpakita kaya ako ng saging. Dadagdagan ko yung subscriber ko. Di ba? Diba, kanya-kanya ng gimmick yan Diba? So, diba, kung ang mga YouTuber na mga bago, may mga sub to sub na naiisip, yung mga famous minsan, diba? Teka, nagbisaya na yata ako. Yung mga famous, diba? Kung meron, yung mga maliliit na YouTuber, kung may sub to sub, itong mga malalaki, may collab-collab. Diba? Nagko-collab sila. Diba? Ibang level ng sub to sub yan Diba? Level up yan Parang kayo, level up yan. Diba? Katulad ninyo, halimbawa tayo, si
Si Lloyd Cadena, yan talaga. Nakakatawa yung channel niyan. May sense of humor, 'di ba? Then ang ano ko lang sa kanya, nakikipag-collab siya sa ibang YouTuber na hindi naman nakakatawa, 'di ba? Yung mga ginagawa talagang gatasan ng YouTube, nakikipag-collab siya doon kasi malalaki rin ang mga subscriber noon eh. 'Di ba? Tulad ni yung mga magme-mention ba ako ng name? Baka mabash ako nung 10 subscriber ko kasi yan lang nakikinig sa akin. So, wag na natin pakialaman yun, no? Kasi buhay nila yun. So, strategy nila yun. No? Very well, effective yung pagko-collab nila. Diba? Yung subscriber nung ni Lloyd Cadena, nakukuha nung ni Jelly Andres, sino pa ba yung nakolab niya? Tony Gonzaga, di ba? Yung subscriber naman nung kinulaban niya. Kasi nga video to video yun eh. Ginawa na rin yan nila ni Jamil. Ni Lloyd Cadena. On the same day, meron silang video. Di ba? Pare sa channel. Ganon. Mag-iba nga lang ang format. Pero, baga, one stone striking two birds. Tama ba yung ko? Yung slogan na sinabi ko? Hitting two birds. Diba? In one stone yun. Bala na. Parang ganon, di ba? So, kanya-kanya ng strategy. So, tayo naman mga bago, di ba? Meron din tayong pinagdadaanan. Di ba? Di ba? Balikan nga natin si Makagago eh. Di ba? Sabi niya doon sa channel niya, yung Makagago, hindi siya talaga yun. Yung mga grupo sila, 4 yata, natatanda ko doon sa kunento niya. Then parang nag-let go yung 3 kasi parang ang nung kasama niya, hindi magsasucess yung ginagawa nila sa YouTube. Tapos parang siya pinagpatuloy na mag-isa. Nag-go lang siya. 'Di ba? Tingnan niyo nga naman yung pagiging gago niya, 'di ba? 'Di ba? Pinagkapiraan niya na, 'di ba? 'Di ba marami siyang naabot dahil sa YouTube. 'Di ba? Kasi kung wala siya napapala diyan, tinigil na niya 'yan. 'Di ba? So yun din ang sinasabi ko sa ating mga bago. Kung ano yung mga strategy alam nyo, sige lang, huwag kayo magpa-apekto sa mga huwag lang kayo magpapakita hindi dapat pakita. Tuloy nyo lang yung mga strategy nyo. Kaya nga bilib na bilib ako kay Ivana Alawi kasi hindi pa siya nakikipag-collab. 4 million na yung subscriber niya. Although, maraming may gustong makipag-collab sa kanya. 'Di ba? Sana wag na siya makipag-collab kasi baka pumangit pa yung channel niya, 'di ba? Maluan ng pangit. 'Di ba? Bilib ako kasi 4 million subscriber, hindi siya nakikipag-collab. Hindi na kailangan yung ibang YouTuber. May sarili siyang content. 'Di ba? Isa ko naman napapansin dyan, si Mona talaga. Pag si Mona ang nag-isip ng content dyan, nakakatuwa talaga yun. Matalino yung kanyang kapatid, yung maliit. Si Mona. Magaling mag-isip ng content kaysa sa kanya. Diba? Yun naman napapansin ko. Diba? Mas nakakatawa mag-isip ng content yung kapatid niya. Mas benta. Kasi yung kanyang content parang mature eh. Diba? Kasi yung kapatid niya raw na si Mona, sabi sa video, yun talaga nagsabi sa kanya, pumasok siya sa YouTube. Yun talaga ang wala naman siya idea nung una, di ba? Ngayon, di ba? 4 million subscriber, walang collab. Yun yung mga pinapanood ko ngayon eh. Isa pa yung si OG Diaz. Yan, di ba? Legit yung pagkakomedyante ni OG Diaz. Talagang magaling. Hindi ka maboboard sa channel niya. Yan yung mga pinapanood ko ngayon na famous. Kaso wala pa yatang ko nasa 500 subscriber na si OG Diaz. Panoorin niyo po. Pinromote ko pa, no? Di ba? Kaya, medyo humaba na yung aking, yung tawag dito, yung pinaglalaban ng channel to. Yung freedom of expression, medyo humaba na. Di ba? May gusto rin sana ako ikwento dyan sa ABS-CBN eh. Kasi pabor ako pasara yan eh. No? Pero wag na, may iba yung
mga sinasabi ko dito dadagdagan. So, sa mga bagong YouTuber, sa ating lahat, explore nyo lang ng explore, di ba? Kumbaga, sky is the limit, kaya no limits, di ba? No fear, yan yung mga damit, di ba? Di ba? Huwag kayong gawin nyo lahat ng gusto nyo, enjoy nyo lang, enjoy natin to, di ba? Kung aabot tayo dyan sa sinasabi ng YouTube na 1,000 subscriber, siguro para sa atin talaga, di ba? Ngayon, kung naka-isang taon na tayo, hindi natin na-hit yung target, di ba? Hindi talaga para sa atin. Pero, tandaan nyo, try and try, unlimited yan. Yung failure na, maraming failure ang pwede natin paulit-ulitin, di ba? Lakas ng loob, no? Mahalaga nag-i-enjoy tayo, na-express natin yung mga sarili natin, yung mga hobby natin, di ba? Di ba? Kung halimbawa, huwag naman sana, mamatay tayo isang araw, o di ba? May iiwan tayo sa mundong ito, yung inyong mga video sa YouTube. Hindi, joke lang. Sana sa mga YouTuber nagsisimula, wala po kung sawang checkin yung mga channel nyo. No? Gusto ko pong makita yung mga nilalaman yan. Sana po galingan nyo. Kung makakita ho ako ng channel na kukumpleto ng araw ko, di ba? Subscribe po ako dyan. Tsaka dun sa mga tatapatin ko kayo, hindi ako nag-unscribe. Kasi makagago nga, hindi ako nag-unscribe dyan hanggang ngayon di ba? Kasi wala namang bayad yun. Wala namang bayad monthly to Hindi magbabayad ba kayo ng monthly sa akin, yung 10 subscriber ko? Hindi naman kayo magbabayad sa akin ng hindi man to parang cable na babayaran nyo buwan-buwan, di ba? Ba't kailangan pa mag-unscribe? Di ba? At doon naman sa mga gumagawa ng mga yung mga technique nyo na na nakikipag-deal kayo ng sub to sub tapos mag-unscribe kayo. Kung ganun ang strategy nyo, di ba? Huwag kayong magpaasa ng tao kasi nakakababa ng moral nila Yun lang naaabot ng intelligent nila Di ba? Joke lang, sorry. Di ba? Hindi, huwag kasi ganun. Di ba? Gusto nyo bang mamura pa kayo? Hindi. Huwag, di ba? No? Ang daming ganyan nasa group na Yung huwag naman mag-unscribe. Diba? Tsaka doon naman sa mga nagsasabi, mga faithful dyan, huwag kayong umasa. Diba? Diba? Sila naman ang niyan. Baka kayo mag-success, sila hindi. Diba? Kasi mahalaga yung nag-i-enjoy. No, huwag nyo habulin agad yung makapag-monetize sa Mahalaga nag-i-enjoy kayo. Diba? Yung mga nag-unscribe dyan, yung mga nagpapaasa, hindi yan sila magtatagumpay. Diba? Kaya kayo mga nag-unscribe, magbago na kayo. Di ba? Pero, inuulit ko, bawal daw ang sub to sub. May isa pa, bago ako mag-signing off. Yung may mga nagpaparapol. Isa daw yan strategy para dumaming subscriber. Yung magparapol ka. May nag-a-advise niyan Diba? Ang daming gumagawa niyan sa mga iba't ibang channel. Alam nyo, kayo magagalit Ako parang duda ako dyan. Totoo ba nagra-raffle sila? Kasi lagi nila sinasabi may paraffle ako, may pag-giveaway. Meron bang ni-raffle? In-announce ba ang winner? Para kasing meron akong napapansin. Nagsasabi lang ng, sige, kailangan mag-subscribe kayo para makasali sa raffle ng iPhone, na ganito ganyan. Pero, wala namang sa susunod ba nilang naka-announce yung panalo? Diba? May lumalabas-pasok na sa office kasi ako. Diba? Totoo ba yung mga raffle nila? Kayo tatanungin ko. Diba? Kasi may nag-advise niyan Isa daw yan effective. Para dumami ang super effective daw yan. Siyempre, ikaw naman, mag-aangad ka, baka nga naman swertein ka.
ikaw ang mabunot, magso-subscribe ka naman. Di ba? Di ba? Naisip ko na rin yan eh. Magparapol ako ng 10 iPhone dyan sa TEB subscriber ko. Ibig sabihin, maganda yan kung magpaparapol kayo. Ha? Sa mga kukuha yung loyal na subscriber nyo. Di ba? Pero kung kunyari, mag-raffle kayo, kunyari raffle lang para dumami yung subscriber nyo, wag na. Kasi ang tawag niyan sa English, extortion eh. Panluloko, di ba? Di ba? Maraming gumagawa yan. Di ba marami na tayong nabalitaan yan? Mga famous pa. Paparapol ko nun, di naman, di ba? Kaya bilib nga ako kay Ivana Alawi. Sa pangalawang pagkakataon, bilib ako. Kasi siya parapol, talagang nakita na may app silang ginamit ng kapatid niya si Mona para mabunot yung winner. Pinakita talaga nila na meron talagang beneficiary yung kanilang iPhone. Yan, totoo yan, legit na legit. Pero tanongin nyo sa mga sarili nyo, ibang vlogger ba nag-announce ba ng winner o lagi nilang may parapol? Di ba? So, humaba na uli. Siguro hanggang dito na lang. Di ba? At pagka mahaba daw, nakakaumay na eh. O baka kanina pa ako nakakaumay. Simpo. Sa ating lahat po, good luck po sa ating lahat. At salamat po sa pakikinig at sa susunod kong video siguro. Kasi may lakad ako eh. Pupunta ako ng this Friday ng National Museum. Baka hindi pa rin yun yung content ko, pero gusto kong gawin. Kasi parang gusto kong i-post din sa channel ko yung yung mga magagandang pinagkagawa ko eh. Kasi itong channel na to tungkol to sa mga sa mga world mystery. Kasi may mga channel na mga katulad ni Kaalaman eh, pero may mga si Clark TV, mga ganun. Pero parang ganun din yung format ko, pero medyo creepy yung akin. Gagawin ko mas creepy, tsaka yung mga killer, di ba? Yung mga psychopath, di ba? Sa Amerika, kahit sa Korea, di ba? May mga hidden agenda. Yung mga killer, di ba? Pag-aaralan natin din sa channel ko. Gusto nyo ba yun? Sumagot kayo. Kayong 10 subscriber ko. Kasi kayo ang manunod nun eh. Sige. Hanggang dito na lang po at magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Muli, happy 10 subscriber!